May mga kwento na hindi kailanman naisulat sa mga pahayagan. May mga lihim na nananatiling nakatago sa dilim ng gabi, mga lihim na kahit ang mga nakatira sa baryo ay ayaw banggitin kapag sumasapit ang hating gabi. At minsan, may mga pangyayaring napakadilim ng katotohanan, kaya mas pinipili ng mga tao na manahimik na lamang. Isang gabi, sa isang tahimik at halos nakalimutang baryo na napapalibutan ng makakapal na kabubatan, may isang pangyayaring naganap na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Ang baryong ito ay kilala sa mga lumang alamat, mga kwentong tungkol sa mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Kapag sumasapit ang gabi, bihira na ang lumalabas sa mga bahay. Ang hangin ay nagiging malamig, ang mga aso ay nag-uungol, at ang mga ibon ay tila sabay-sabay na nawawala sa kalangitan. Sa baryong iyon nagsimula ang kwentong magpapayanig sa katahimikan ng buong lugar. Ang mga matatanda roon ay madalas magkwento tungkol sa isang pamilya na matagal nang naninirahan sa pinakamalaking bahay sa dulo ng baryo. Isang napakalaking mansyon na napapalibutan ng matataas na pader at matatandang puno. Sabi ng iba, ang pamilya raw na yon ay napakayaman. May malalawak na lupain, mga negosyo sa iba't ibang lugar, at tila walang kakulangan sa anumang bagay. Ngunit may isa pang bagay na sinasabi ng mga tao tungkol sa pamilyang iyon, isang bagay na hindi nila kayang patunayan, ngunit patuloy pa rin nilang ibinubulong sa isa't isa kapag walang ibang nakakarinig. Ang sabi nila ang pinuno raw ng pamilyang iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Ang sabi nila, siya raw ay isang aswang. Walang sinuman ang nakakita ng malinaw na ebidensya. Ngunit maraming kakaibang pangyayari ang naugnay sa kanilang pangalan. Tuwing may nawawalang hayop sa baryo, kapag may naririnig na kakaibang tunog sa gabi, o kapag may hindi maipaliwanag na anino sa kabubatan, laging bumabalik ang usapan sa pamilya na iyon. Sa kabila ng lahat ng tsismis, nanatiling tahimik ang pamilya. Hindi sila madalas makita sa baryo. At kapag lumalabas man sila, laging may kasamang mga gwardiya at sasakyan na tila ayaw ipalapit ang kahit sinong tao. Ngunit sa loob ng mansyon na yon, may isang tao na tila ibang-iba sa lahat. Ang nag-iisang anak na babae ng misteryosong milyonaryong iyon. Siya ay kilala sa baryo bilang isang tahimik ngunit mabait na dalaga. Madalas siyang makita sa balkonahe ng mansyon, nakatanaw sa malayo na para bang may hinahanap o iniisip. Hindi tulad ng kanyang ama na bihirang lumabas, siya ay minsang nakikitang naglalakad sa hardin o bumabati sa mga manggagawa ng kanilang lupain. Marami ang nagsasabing hindi raw siya katulad ng kanyang ama. Marami rin ang naniniwalang wala siyang alam sa mga madidilim na lihim ng kanyang pamilya. Ang pangalan niya ay Elena. Si Elena ay 21 taong gulang, maganda, mahinhin, at may mga matang tila laging puno ng tanong. Kahit na lumaki siya sa kayamanan at karangyaan, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ng kahit sino. Para sa karamihan ng tao sa baryo, siya ang tanging liwanag sa pamilyang nababalot ng takot at misteryo. Ngunit isang gabi nagbago ang lahat. Ito ay nagsimula sa isang gabi ng malakas na hangin. Ang mga ulap ay makapal na tumakip sa buwan at ang buong baryo ay tila nilamon ng kadiliman. Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang namatay habang ang mga tao ay natutulog, walang kamalay-malay sa paparating na pangyayari. Sa loob ng mansyon, ang karamihan sa mga ilaw ay nakapatay na. Ang mga gwardiya ay nasa kani-kanilang pwesto at ang katahimikan ay bumabalot sa buong lugar. Ngunit sa ikalawang palapag ng mansyon, sa silid ni Elena, may kakaibang nangyayari. May isang anino na gumagalaw sa labas ng kanyang bintana. Hindi ito ordinaryong anino. Masyado itong mataas, masyadong payat, at tila gumagalaw ng hindi normal para sa isang tao. Para bang may nilalang na nagmamasid mula sa dilim ng mga puno. Hindi alam ni Elena na may nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na sa gabing iyon may nagbabantay sa bawat galaw niya. Sa malayo, may narinig na mahinang kaluskos sa kabubatan. Pagkatapos ay isa pang tunog. At isa pa. Ang mga aso sa baryo ay biglang nagsimulang tumahol ng sabay-sabay. Ang ilan ay nagtatago sa ilalim ng mga bahay, habang ang iba ay tila nagbabala sa isang bagay na hindi nakikita ng mga tao. Sa loob ng mansyon, ang isa sa mga gwardiya ay napatingin sa direksyon ng hardin. May nakita siyang gumalaw sa dilim. Ngunit bago pa niya masuri kung ano yon, biglang namatay ang ilaw sa buong bakuran.
Ang lugar ay tuluyang nilamon ng kadiliman. Ilang segundo lamang ang lumipas, may narinig na mahinang sigaw mula sa loob ng mansyon. Isang sigaw na agad naputol. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagising sa isang balitang nagdulot ng takot at pagkabigla sa lahat. Ang nag-iisang anak na babae ng misteryosong milyonaryong pinaghihinalaang aswang ay nawawala. Walang bakas ng pakikipaglaban. Walang sirang bintana. Walang anumang palatandaan kung paano siya nawala sa loob ng isang mansyon na binabantayan ng maraming gwardiya. Parang bigla na lang siyang naglaho sa hangin. Ang mas nakakakilabot pa rito, walang nakakita kung sino ang kumuha sa kanya. Ngunit may isang tao sa baryo na nagsabing may nakita siyang kakaiba noong gabing iyon. Isang napakataas na nilalang na tumalon mula sa bubong ng mansyon papunta sa kagubatan. Simula noon, nagsimula ang isang misteryo na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Sino ang dumukot kay Elena? At bakit? Ngunit may isang bagay na mas nakakatakot na unti-unting napagtanto ng mga tao sa baryo. Kung totoong ang isang aswang ang kanyang ama, ano ang klaseng nilalang ang may lakas ng loob na kidnapin ang anak ng isang aswang? At habang lumilipas ang mga araw, may mga kakaibang pangyayari na nagsimulang mangyari sa baryo. Mga pangyayaring tila nagpapahiwatig na ang pagkawala ni Elena ay simula pa lamang ng isang mas madilim na lihim na matagal nang nakatago sa lugar na iyon. Dahil sa kailaliman ng kagubatan na nakapalibot sa baryo, may isang nilalang na matagal nang naghihintay. At ngayon tila nagsimula na itong kumilos. At ang mas nakakakilabot na tanong, buhay pa kaya si Elena? O may mas masahol pang nangyari sa kanya sa gabing iyon? Kinabukasan ng pagkawala ni Elena, ang katahimikan ng baryo ay tila tuluyang naglaho. Mula sa simpleng usap-usapan sa mga tindahan hanggang sa mga bulungan sa harap ng mga bahay, iisa lamang ang paksa ng lahat, ang misteryosong pagkawala ng dalagang anak ng milyonaryong pinaghihinalaang aswang. Maagang dumating sa baryo ang mga sasakyan mula sa mansyon. Ang mga gwardiya na dati ay tahimik lamang na nagbabantay sa loob ng bakuran ay ngayon ay naglalakad sa bawat sulok ng baryo, nagtatanong sa mga residente kung may nakita o narinig ba sila noong gabi ng pagkawala ni Elena. Ngunit karamihan sa mga tao ay umiiwas sa mga tanong. Hindi dahil sa wala silang alam, kundi dahil sa takot. Sa gitna ng baryo, sa isang maliit na tindahan na gawa sa kahoy at yero, nagtipon-tipon ang ilang matatanda. Tahimik silang nag-uusap habang nakatingin sa direksyon ng malayong mansyon na halos natatakpan ng mga puno. Hindi ordinaryong pagdukot yan, mahina ngunit mabigat na sabi ni Mang Dario, isang matandang lalaki na halos 40 taon nang nakatira sa baryo. Kung may kumuha sa anak ng taong iyon, siguradong may kakaibang dahilan, dagdag pa niya. Ang mga nakikinig ay nagkatinginan. Kilala sa baryo si Mang Dario bilang taong maraming alam tungkol sa mga lumang kwento ng lugar. Siya ang madalas takbuhan ng mga tao kapag may kakaibang nangyayari. Ngunit kahit siya, tila nag-aalinlangan sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Samantala, sa loob ng mansyon, mas mabigat ang atmosfera. Ang ama ni Elena, si Don Ramon, ay nakaupo sa isang malaking upuan sa loob ng madilim na sala. Siya ay isang lalaki na nasa 50 taong gulang, matangkad, maputi ang balat, at may matalim na mga mata na tila kayang tumagos sa kaluluwa ng kausap. Tahimik lamang siyang nakatingin sa sahig habang ang kanyang mga tauhan ay isa-isang nagbibigay ng ulat. Wala pong bakas ng pagpasok sa bakuran, sabi ng isang lalaking gwardiya. Sinuri na rin po namin ang mga kamera, pero bigla pong nawala ng signal bandang 12:00 ng gabi. Bahagyang kumunot ang noo ni Don Ramon. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Imposible, malamig niyang sabi. Ang mansyon ay may mahigpit na seguridad. May mga gwardiya, kamera, at matataas na pader. Halos imposible para sa kahit sinong tao na makapasok o makalabas ng hindi napapansin. Maliban na lang kung hindi ito tao. Hindi iyon sinabi ni Don Ramon ng malakas. Ngunit iyon ang unang pumasok sa kanyang isip. Sa kabilang banda ng baryo, may isang tao na hindi mapakali mula pa kagabi. Si Thomas, isang 27 taong gulang na lalaki na nagtatrabaho bilang tagaputol ng kahoy sa kabubatan malapit sa mansyon. Siya ang nagbanggit ng kakaibang nilalang na nakita niya noong gabing nawala si Elena.
Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung dapat ba niyang sabihin ang lahat ng nakita niya. Noong gabing iyon, pauwi na siya mula sa kagubatan nang mapansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala siyang naririnig na kuliglig o ibon, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tunog mula sa direksyon ng mansyon. Isang malakas na kalabog. Napatingin siya sa bubong ng malaking bahay. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang napakataas na nilalang ang nakatayo sa gilid ng bubong. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito dahil sa dilim, ngunit sigurado siyang hindi iyon ordinaryong tao. Ang katawan nito ay masyadong payat at mahaba. Ang mga braso nito ay tila lampas sa normal na haba ng isang tao. At bago pa siya makapagsigaw o makagalaw tumalon ito. Mula sa bubong ng mansyon, lumundag ang nilalang papunta sa kabubatan na parang walang kahit anong bigat. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Thomas ay tumigil ang kanyang paghinga. At bago pa siya makalapit sa lugar, may isa pa siyang napansin. May hawak ang nilalang. Isang taong tila walang malay. Isang babae. Mula noon, hindi na siya mapalagay. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang sumunod na nangyari sa mga sumunod na gabi. Sa baryo, nagsimulang makarinig ang mga tao ng kakaibang tunog mula sa kabubatan. May mga nagsabing parang may umiiyak sa dilim. May iba namang nagsabing may nakikita silang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Isang gabi, may batang nagsabi na may nakita siyang babae na naglalakad sa gilid ng kabubatan. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng puting damit. Ngunit nang tawagin niya ito, bigla itong nawala. Hindi nagtagal, nagsimula ring mag-iba ang kilos ng mga hayop sa baryo. Ang mga aso ay ayaw lumabas sa gabi. Ang mga manok ay tila natataranta kahit walang dahilan. At may ilang magsasaka ang nagsabing may mga hayop silang bigla na lang nawawala sa kulungan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang takot sa baryo. Ngunit ang pinakanakakapangilabot na pangyayari ay nangyari 3 gabi matapos mawala si Elena. Bandang hating gabi, nagising si Mang Dario dahil sa tunog sa labas ng kanyang bahay. Parang may naglalakad sa paligid ng kanyang bakuran. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa una ay wala siyang nakita. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, may isang anino na dumaan sa harap ng kanyang bahay. Napahigpit ang hawak niya sa kortina. Ang anino ay hindi mukhang tao. Masyado itong mataas. At tila nakayuko habang naglalakad, parang may binabantayan. Pagkatapos ay bigla itong huminto. Unti-unti itong lumingon sa direksyon ng kanyang bintana. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit ramdam niya na tila nakatingin ito diretsyo sa kanya. Napaatras si Mang Dario sa takot. Hindi siya naglakas loob na silipin muli ang bintana hanggang sa mawala ang mga yabag sa labas. Kinabukasan, nagpunta siya sa simbahan ng baryo. Doon niya kinausap ang matandang pari na matagal nang nagsisilbi sa lugar. Matagal silang nag-usap ng sarado ang pinto. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan. Ngunit nang lumabas si Mang Dario sa simbahan, kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Samantala, sa loob ng mansyon, may isa pang lihim na unti-unting nabubunyag. Habang sinusuri ng mga tauhan ni Don Ramon ang silid ni Elena, may nakita silang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang lumang kwaderno. Nakatago ito sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay may mga sulat kamay na pahina na tila diary ng dalaga. Karamihan sa mga pahina ay tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa mansyon. Ngunit sa mga huling pahina nag-iba ang tono ng kanyang mga sinulat. May mga pangungusap doon na tila puno ng takot. May nakikita akong anino sa kabubatan gabi-gabi. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin kahit nasa loob ako ng bahay. At kahapon may narinig akong boses na tumatawag sa pangalan ko mula sa dilim. Ngunit ang huling pahina ang nagbigay ng pinakamaraming tanong. Iisa lamang ang nakasulat doon. Kung tama ang hinala ko, hindi ako ang tunay na target. At sa ibaba nito ay may isang pangungusap na halos hindi mabasa dahil sa nanginginig na sulat. May darating para sa akin at hindi ko alam kung kaibigan ba siya o kalaban. Pagkatapos ng pahinang iyon, wala nang kasunod.
At sa sandaling iyon, isang mas nakakakilabot na tanong ang nagsimulang mabuo sa isip ng lahat. Paano kung ang pagkawala ni Elena ay hindi simpleng pagdukot? Paano kung may mas malaking dahilan kung bakit siya kinuha? At kung sino man o anuman ang kumuha sa kanya mukhang hindi pa ito tapos sa baryong iyon. Dahil sa kalaliman ng kagubatan, sa lugar na bihirang puntahan ng tao, may isang lihim na unti-unting gumagalaw sa dilim. At kung totoo ang sinulat ni Elena sa kanyang diary, posibleng ang kanyang pagkawala ay simula pa lamang ng isang mas matinding bangungot na paparating sa buong baryo. Habang lumilipas ang mga araw matapos mawala si Elena, tila unti-unting nagbabago ang buong baryo. Ang dating tahimik na lugar ay napalitan ng kaba at pag-aalala. Kahit sa araw ay may pakiramdam ang mga tao na parang may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Sa gabi naman, halos walang lumalabas sa mga bahay. Isinasara ng mga pamilya ang kanilang mga bintana at pintuan ng mas maaga kaysa dati. Ang mga ilaw ay pinapatay bago pa sumapit ang hating gabi, na para bang umaasa silang kung walang makikitang tao ang dilim, hindi rin sila mapapansin ng anumang gumagala sa kagubatan. Ngunit hindi iyon sapat. Isang gabi, may nangyaring lalong nagpalala sa takot ng buong baryo. Ang anak ni Mang Pedro, isang 10 taong gulang na batang lalaki, ay biglang nagising habang natutulog. Ayon sa kanyang kwento kinabukasan, may narinig siyang mahinang boses mula sa labas ng kanilang bahay. Isang boses ng babae. Mahina ngunit malinaw. Tinatawag nito ang kanyang pangalan. Sa una ay inakala niyang ang kanyang ina ang tumatawag sa kanya. Ngunit nang bumangon siya at silipin ang bintana, may nakita siyang nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Isang babae. Mahaba ang buhok nito at halos natatakpan ang kanyang mukha. Nakasuot siya ng puting damit na tila hinihipan ng malamig na hangin. Hindi gumagalaw ang babae. Nakatayo lamang siya sa gilid ng daan habang nakatingin sa bahay. Ngunit ang mas nakakakilabot ay nang marinig muli ng bata ang boses nito. Tinatawag siya nito. Sa mismong pangalan niya. Natakot ang bata at agad niyang ginising ang kanyang mga magulang. Ngunit nang sabay-sabay nilang silipin ang bintana, wala na ang babae. Kinabukasan, mabilis kumalat ang kwento sa buong baryo. Marami ang nag-isip ng isang bagay na hindi nila gustong sabihin ng malakas. Si Elena. Ngunit paano mangyayari iyon kung nawawala pa rin siya? Samantala, sa mansyon, mas naging mabigat ang sitwasyon. Hindi na halos natutulog si Don Ramon mula nang mawala ang kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas na walang bagong impormasyon, lalong nagiging madilim ang kanyang disposisyon. Ngunit sa kabila ng kanyang galit at pag-aalala, may isang bagay na mas lalong gumugulo sa kanyang isip. Ang diary ni Elena. Mula nang mabasa niya ang huling pahina nito, hindi na siya mapakali. Paulit-ulit niyang binabasa ang pangungusap na iyon. Hindi ako ang tunay na target. Kung hindi si Elena ang target, sino? At bakit siya ang kinuha? May isang posibilidad na ayaw niyang isipin, ngunit unti-unti itong bumabalik sa kanyang isip. Posibleng ang kumuha sa kanyang anak ay hindi lamang basta nilalang mula sa kabubatan. Posibleng may mas malalim itong alam tungkol sa kanilang pamilya. Isang lihim na matagal nang nakatago. Sa kabilang banda ng baryo, patuloy ring binabagabag si Tomas ng kanyang nakita noong gabing iyon. Simula nang sabihin niya ang kwento tungkol sa nilalang na tumalon mula sa bubong ng mansyon, marami ang lumapit sa kanya upang magtanong. Ngunit hindi niya sinasabi ang lahat. Dahil may isang bagay pa siyang nakita matapos mawala ang nilalang sa kabubatan. Isang bagay na hindi niya maintindihan hanggang ngayon. Matapos lumundag ang nilalang at mawala sa pagitan ng mga puno, naglakas loob siyang sundan ito mula sa malayo. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa yon. Marahil dahil sa matinding kuryosidad o marahil dahil pakiramdam niya ay may mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang biglang naging napakatahimik ng paligid. Walang tunog ng kuliglig. Walang ihip ng hangin. Para bang pati ang kalikasan ay ayaw gumawa ng ingay. Pagkatapos ay nakita niya ito. Sa isang maliit na bukana sa gitna ng kagubatan, may nakita siyang liwanag. Mahina ngunit kakaiba ang kulay, parang maputlang asul na nagmumula sa lupa.
Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang makita niya kung saan ito nanggagaling. Isang lumang balon. Matagal na itong mukhang abandonado. Napapalibutan ng mga damo at lumang bato. Ngunit mula sa loob nito ay may kakaibang liwanag na sumisiklab pataas. At habang nakatingin siya roon, may narinig siyang boses mula sa ilalim ng balon. Isang boses ng babae. Mahina ngunit malinaw. Humihingi ng tulong. Natigilan si Tomas. Hindi niya alam kung ilusyon lamang iyon o tunay na narinig niya. Ngunit bago pa siya makalapit sa balon, may naramdaman siyang malamig na hangin sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita ang isang bagay na halos nagpahinto sa kanyang puso. Sa pagitan ng mga puno sa likod niya may nakatayong anino. Matangkad. Napakapayat. At tila nakamasid lamang sa kanya. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit sigurado siyang ito ang parehong nilalang na nakita niya sa bubong ng mansyon. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang. Sa sandaling iyon, hindi na nagdalawang isip si Tomas. Tumakbo siya palabas ng kagubatan nang hindi lumilingon. At mula noon, hindi na siya bumalik sa lugar na iyon. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang mga bagong pangyayaring nagsimulang mangyari sa baryo. Sa loob lamang ng ilang araw, may 3 tao ang nagsabing may nakita silang babae na naglalakad sa gilid ng kagubatan tuwing gabi. Pare-pareho ang kanilang paglalarawan. Mahabang buhok, puting damit, at mabagal na paglalakad. Ngunit kapag nilalapitan nila ito, bigla itong nawawala. Ang mas kakaiba pa rito, may ilang nagsabing parang may isa pang anino na sumusunod sa babae mula sa malayo. Isang matangkad na nilalang na laging nananatili sa dilim ng mga puno. Sa parehong gabi na kumalat ang mga kwentong iyon, may isa pang pangyayari na nagdulot ng matinding takot. Bandang 2:00 ng madaling araw, may isang gwardiya sa mansyon ang nakarinig ng mahinang kalabog mula sa likod ng bakuran. Akala niya ay hayop lamang ito kaya dahan-dahan siyang lumapit sa lugar. Ngunit nang itutok niya ang kanyang flashlight sa direksyon ng bakod, may nakita siyang baka sa lupa. Mga yapak. Ngunit hindi ito ordinaryong yapak ng tao. Masyado itong mahaba. At tila mas malalim kaysa sa normal na para bang napakabigat ng nilalang na gumawa nito. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa dulo ng bakuran. At doon niya nakita kung saan ito nagtatapos. Sa mismong pader ng mansyon, na para bang may nilalang na tumalon palabas ng lugar. Ngunit habang tinititigan niya ang mga bakas, may napansin siyang isa pang bagay. May isa pang set ng yapak sa tabi nito. Mas maliit. At mukhang yapak ng babae. Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang unti-unting pumasok sa kanyang isip. Paano kung si Elena ay hindi lamang basta dinukot? Paano kung siya ay lumalabas din sa gabi? At kung totoo iyon, ano ang nangyayari sa kanya sa tuwing nawawala siya sa kagubatan? Sa parehong gabi na iyon, sa malalim na bahagi ng kagubatan kung saan matatagpuan ang lumang balon, may 2 anino na makikitang nakatayo sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang isa ay matangkad at payat, halos hindi makilala sa dilim. Ang isa naman ay isang babae na mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit. Hindi gumagalaw ang dalawa. Tahimik lamang silang nakatingin sa malalim na balon. At mula sa loob nito may naririnig na mahinang bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Habang patuloy na kumakalat ang takot sa baryo, tila may kung anong puwersa na unti-unting pumipiga sa katahimikan ng lugar. Kahit ang hangin sa gabi ay nagiging mabigat, na para bang may dalang babala na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino. Sa bawat pagdilim ng langit, mas nagiging malinaw sa mga tao na may nangyayaring hindi normal at wala sa kanila ang nakakaalam kung paano ito ihihinto. Si Tomas ay halos hindi na makatulog. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang alaala ang nakita niya sa kagubatan, ang lumang balon na may kakaibang liwanag, ang boses ng babaeng humihingi ng tulong, at ang matangkad na aninong tila nagbabantay sa dilim. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang pakiramdam na parang may sumusunod sa kanya mula noon. Ilang beses na niyang napansin na kahit nasa loob siya ng kanyang maliit na bahay, may naririnig siyang mahinang kaluskos sa labas. Kapag sisilip siya sa bintana, wala naman siyang nakikitang tao. Ngunit minsan, may napapansin siyang kakaibang bagay sa lupa.
Mga bakas ng paa. Mahahaba. Malalim. At tila paikot-ikot lamang sa paligid ng kanyang bahay. Isang gabi, hindi na niya kinaya ang kaba. Kumuha siya ng flashlight at lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Tahimik ang buong baryo. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng makapal na ulap, kaya ang paligid ay halos nababalot ng kadiliman. Habang naglalakad siya sa bakuran, napansin niyang muli ang mga bakas ng paa sa lupa. Pareho sa nakita ng gwardiya sa mansyon. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa gilid ng kalsada. Ngunit pagdating doon, bigla na lamang itong nawala na para bang ang nilalang na gumawa nito ay lumundag papunta sa hangin. Habang nakatayo siya roon, may narinig siyang isang bagay. Isang pamilyar na boses. Mahina. Halos bulong lamang. Tomas, napatigil siya. Ang boses ay galing sa direksyon ng kagubatan. Parang may tumatawag sa kanya mula sa dilim ng mga puno. Unti-unti siyang napalingon sa direksyon na yon. Ang mga puno ay nakatayo lamang sa katahimikan at ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Muli niyang narinig ang boses. Mas malinaw ngayon. Tomas, tulungan mo ako, nanlamig ang kanyang katawan. Kilalang-kilala niya ang boses na yon. Boses iyon ni Elena. Ngunit impossible iyon. Ayon sa lahat ng narinig niya, nawawala pa rin ang dalaga. At kung totoo ang nakita niya noong gabing iyon, ang nilalang na nagdala sa kanya sa kagubatan, hindi dapat siya nakakalapit sa baryo. Ngunit naroon ang boses. Malinaw. Humihingi ng tulong. Nang sandaling iyon, nagsimulang maglaban sa isip ni Tomas ang takot at kuryosidad. Alam niyang maaaring mapanganib ang lumapit sa kagubatan, ngunit may bahagi ng kanyang konsensya na nagsasabing hindi niya maaaring baliwalain ang isang taong humihingi ng tulong. Kaya dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyon ng mga puno. Sa bawat hakbang niya papalapit sa kagubatan, tila lalong nagiging malamig ang hangin. Ang mga dahon ay halos hindi gumagalaw. At habang lumalalim siya sa pagitan ng mga puno, napansin niyang muli ang kakaibang katahimikan ng lugar. Walang kuliglig. Walang ibon. Para bang ang buong kagubatan ay nakikinig. Tomas, narinig niya muli ang boses ni Elena. Mas malapit na ngayon. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating siya sa maliit na bukana sa gitna ng kagubatan, ang parehong lugar kung saan niya nakita ang lumang balon. Naroon pa rin ang maputlang asul na liwanag na nagmumula sa loob nito. Ngunit ngayong gabi, may isa pang bagay na nakita niya. May isang taong nakatayo sa tabi ng balon. Isang babae. Mahaba ang buhok nito at nakasuot ng puting damit. Hindi gumagalaw. Nakatayo lamang habang nakatingin sa loob ng balon. Elena, mahina niyang tawag. Unti-unting lumingon ang babae. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang mukha nito. Si Elena nga. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi ito mukhang takot. Hindi rin ito mukhang galit. Para bang wala itong emosyon. Parang may malalim na iniisip. Akala ko hindi ka na darating, mahina nitong sabi. Napahinto si Tomas. Hinihingi mo ang tulong ko, tanong niya. Hindi agad sumagot si Elena. Sa halip, muli siyang tumingin sa loob ng balon. May naririnig ka ba? Tanong niya. Lumapit ng kaunti si Tomas at sinubukang makinig. Sa una ay wala siyang marinig. Ngunit makalipas ang ilang segundo, may napansin siyang kakaibang tunog mula sa ilalim ng balon. Mahihinang bulong. Maraming boses na tila nagsasalita ng sabay-sabay. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ramdam niya ang bigat nito sa hangin. Ano yon? Tanong niya habang napapaatras. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, muli siyang tumingin kay Tomas. At sa sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba sa likod ng dalaga. May isang anino na unti-unting gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Napakalaki nito. Napakatangkad. At tila dahan-dahang lumalapit sa kanila. Nanigas si Tomas. Dahil alam niya kung ano yon. Ang parehong nilalang na nakita niya noong gabing nawala si Elena. Hindi ito gumagawa ng kahit anong tunog habang lumalapit. Ang mahahabang braso nito ay halos sumasayad sa lupa habang naglalakad.
At kahit hindi niya makita ang mukha nito, ramdam ni Tomas na nakatingin ito diretsyo sa kanya. Elena, bulong niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, may sinabi ang dalaga na lalo niyang ikinagulat. Huwag kang matakot, sabi nito. Bahagyang umiti si Elena. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag kung bakit nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya ang kaaway. Parang tumigil ang oras sa paligid. Unti-unting lumapit ang matangkad na nilalang hanggang tumigil ito ilang hakbang lamang sa likod ni Elena. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Tomas ay wala na siyang matatakbuhan. Sa harap niya ay ang misteryosong dalagang nawawala sa loob ng ilang araw. Sa likod nito ay ang nilalang na hindi niya maintindihan kung tao ba o hindi. At sa ilalim ng balon ay ang mga bulong na tila nagmumula sa isang lugar na hindi dapat naririnig ng mga tao. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang maputlang liwanag mula sa balon ay tila mas lumakas. At habang nakatayo silang tatlo sa gitna ng kagubatan, may isang bagay na unti-unting umaangat mula sa kailaliman ng balon. Isang tunog. Parang may gumagalaw sa ilalim ng tubig. At sa sandaling iyon, may isang tanong na tumatak sa isip ni Tomas. Kung ang nilalang na nasa likod ni Elena ay hindi ang tunay na panganib, ano ang bagay na nasa loob ng balon na kinatatakutan ng lahat? Nakatayo si Tomas sa gitna ng malamig na hangin ng kagubatan, halos hindi makagalaw habang nakatingin kay Elena at sa matangkad na nilalang na nakatayo sa likod nito. Ang maputlang liwanag na nagmumula sa lumang balon ay unti-unting lumalakas, at ang mga bulong mula sa kailaliman nito ay parang mas nagiging malinaw sa bawat segundo. Hindi niya maintindihan kung ano ang dapat niyang gawin. Ang boses ni Elena kanina ay parang normal, ngunit ang paraan ng kanyang pagngiti at ang kakaibang katahimikan sa kanyang mukha ay nagbibigay kay Tomas ng pakiramdam na may mali. Tomas, muli siyang tinawag ng dalaga. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tono sa kanyang boses, parang may kasamang pagod o marahil ay isang lihim na matagal ng kinikinkim. May kailangan akong ipakita sa iyo, sabi niya. Hindi agad gumalaw si Tomas. Ramdam niya ang presensya ng nilalang sa likod ni Elena. Kahit hindi ito gumagawa ng kahit anong tunog, parang pinupuno nito ang buong paligid ng mabigat na enerhiya. Ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Tomas, bahagyang nanginginig ang boses. Sandaling na nahimik si Elena bago siya muling nagsalita. Hindi mo dapat nakita ang nangyari noong gabing iyon, mahina niyang sabi. Pero dahil nakita mo, wala na akong ibang pagpipilian. Napakunot ang noo ni Tomas. Ano ang ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot, dahan-dahang lumapit si Elena sa gilid ng balon at sumilip sa loob nito. Ang liwanag mula sa ilalim ay nagbigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Alam mo ba kung bakit takot ang lahat sa pamilya namin? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Tomas. Sa baryo, matagal nang may mga bulong-bulungan tungkol kay Don Ramon at sa kanyang pamilya. Maraming nagsasabing hindi ordinaryo ang kanilang yaman. May mga nagsasabing may koneksyon sila sa mga nilalang ng gabi. Pero walang gustong magsalita tungkol dito ng direkta. Hindi, sagot ni Tomas sa wakas. Huminga ng malalim si Elena. Dahil may bahagi ng mga kwento na totoo. Nanlaki ang mata ni Tomas. Hindi ako lubos na tao, dagdag ni Elena. Parang nanigas ang paligid sa sinabi niyang iyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Tomas, may narinig silang mas malakas na tunog mula sa loob ng balon. Parang may gumagalaw sa kailaliman nito. Parang may isang mabigat na bagay na unti-unting umaakyat mula sa ilalim. Napaatras si Tomas. Anong nasa loob niyan? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Elena. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon sa matangkad na nilalang na nasa likod niya. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang nilalang. Isang mabagal na hakbang ang ginawa nito pasulong. Ang mahahaba nitong braso ay tila gumagalaw kasabay ng malamig na hangin. At pagkatapos, nagsalita si Elena. Siya ang nagbabantay, sabi niya. Tagapagbantay ng isang bagay na hindi dapat makawala. Napatingin muli si Tomas sa balon. Ang mga bulong mula sa ilalim ay ngayon parang nagiging mas malinaw. Para bang maraming boses ang sabay-sabay na nagsasalita sa isang wika na hindi niya maintindihan. At bakit ako? Tanong niya. Bakit mo ako tinawag dito? Hindi agad sumagot si Elena.
Sa halip, naglakad siya palapit kay Tomas. Sa liwanag ng buwan, napansin niyang mas maputla ang balat ng dalaga kaysa dati. At ang kanyang mga mata tila may kakaibang lalim na hindi niya napansin noon. Dahil ikaw ang nakakita, sagot niya. Simula nang makita mo kami noong gabing iyon, napansin ka na nila. Sila, ulit ni Tomas. Bago pa siya makapagtanong pa, biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang kumaluskos ng sabay-sabay. At pagkatapos, isang malakas na kalabog ang nanggaling mula sa loob ng balon. Napalingon silang dalawa. Ang maputlang liwanag mula sa loob ay biglang naging mas maliwanag. At sa loob ng balon, may isang anino na tila gumagalaw pataas sa pader ng bato. Nanlamig ang buong katawan ni Tomas. Hindi dapat mangyari ito, mahina ngunit kinakabahang sabi ni Elena. Bakit? Tanong ni Tomas. Ngunit bago pa siya masagot, biglang may sumigaw mula sa likod ng mga puno. Elena! Napalingon silang lahat. Mula sa dilim ng kagubatan, may ilang taong tumatakbo papalapit sa kanila. Mga gwardiya mula sa mansyon. At sa gitna nila ay si Don Ramon. Ang mukha nito ay puno ng galit at pag-aalala. Elena! Lumayo ka dyan, sigaw niya. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na nangyari na walang inaasahan. Biglang huminto si Elena sa paglalakad. At dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ama. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi na ang dating emotionless na itsura. Sa halip parang may halong lungkot at determinasyon. Hindi na po pwede, ama, sabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Don Ramon. Bahagyang napangiti si Elena. Matagal na po itong nangyayari. At matagal na rin akong naghihintay. Napakunot ang noo ni Tomas. Hinihintay ang ano, tanong niya. Tumingin si Elena sa kanya. At ikaw yon. Parang tumigil ang oras sa paligid. Hindi ko maintindihan, sabi ni Tomas. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, biglang lumakas ang mga bulong mula sa balon. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang ito bulong. Parang may maraming boses na sabay-sabay na sumisigaw mula sa kailaliman. At sa loob ng balon, may isang bagay na tuluyan ng lumitaw. Isang kamay. Mahaba. Maputla. At tila hindi normal ang hugis. Napaatras ang mga gwardya. Kahit ang matangkad na nilalang sa likod ni Elena ay tila bahagyang gumalaw na parang naghahanda. Ama, mahina ngunit seryosong sabi ni Elena. Hindi na natin ito mapipigilan. Nanigas ang mukha ni Don Ramon. At kung makawala iyon, dagdag ni Elena. Hindi lang ako ang kukunin nito. Napatingin si Tomas sa balon habang ang kamay na iyon ay unti-unting kumakapit sa gilid ng bato. At sa sandaling iyon, may isang nakakatakot na katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Kung totoo ang sinasabi ni Elena, hindi lamang siya nadamay sa nangyayari. Posibleng siya ang dahilan kung bakit ito nangyayari. At kung ganoon niya, baka hindi siya narito para iligtas si Elena. Baka narito siya para sa ibang dahilan na hindi pa niya nauunawaan. At habang ang nilalang sa loob ng balon ay patuloy na umaakyat, isang tanong ang unti-unting nabubuo sa isip ni Tomas. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, lalapit ka ba sa balon para malaman ang katotohanan o tatakbo ka palayo habang may pagkakataon pa? At sa tingin mo ba makakaligtas si Tomas sa gabi na ito o siya na ang susunod na mawawala sa dilim ng kagubatan? Unti-unting umaangat ang kakaibang kamay mula sa loob ng lumang balon, kumakapit sa malamig at lumang bato habang ang maputlang liwanag mula sa kailaliman nito ay patuloy na kumikislap sa paligid. Ang hangin sa kagubatan ay biglang naging napakalamig na para bang pati ang gabi ay napahinto upang panoorin ang mangyayari. Hindi makagalaw si Tomas. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kamay na iyon na tila hindi pag-aari ng isang normal na nilalang. Mahaba ang mga daliri nito at kakaiba ang galaw, parang may sariling buhay ang bawat bahagi nito. Sa likod niya, narinig niya ang mga gwardiya ni Don Ramon na nagkakagulo. Ano yan? Bulong ng isa sa kanila. Ngunit kahit ang matapang na gwardiya ay napaatras nang makita ang kamay na iyon na patuloy na umaakyat mula sa balon. Lumayo kayo dyan, sigaw ni Don Ramon habang mabilis na lumalapit. Ngunit hindi gumalaw si Elena.
Nakatayo lamang siya sa tabi ng balon, nakatingin sa kamay na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot, bagkus ay parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito. Elena, muli siyang tinawag ng kanyang ama. Sa wakas ay lumingon ang dalaga sa kanya. Hindi na ito mapipigilan, sabi niya ng mahina ngunit malinaw. Kung hindi natin ito haharapin ngayon, lalabas din ito balang araw. Napahigpit ang kamao ni Don Ramon. Hindi kita papayagang mapahamak, sagot niya. Ngunit bago pa makapagsalita pa ang sinuman, biglang lumakas ang mga bulong mula sa loob ng balon. Sa pagkakataong ito, hindi na ito parang mga bulong lamang. Parang maraming boses ang sabay-sabay na sumisigaw. Ang lupa sa paligid ng balon ay bahagyang nanginig. At pagkatapos, isang ulo ang unti-unting lumitaw mula sa kailaliman. Napaatras ang lahat. Ang nilalang ay hindi mukhang tao. Ang balat nito ay maputla at tila halos kulay abo. Ang mga mata nito ay malalim at madilim, at ang buhok nito ay basa at nakadikit sa mukha nito na parang matagal itong nakalubog sa tubig. Habang umaakyat ito mula sa balon, tila lumalakas ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang matangkad na nilalang na nakatayo sa likod ni Elena, ang tagapagbantay, ay biglang gumalaw. Sa unang pagkakataon, umusad ito papalapit sa balon, inilalagay ang sarili nito sa pagitan ng nilalang at ng mga tao. Mahaba ang mga braso nito at tila handa itong harapin ang anumang lalabas mula sa kailaliman. Hindi ito dapat makalabas, bulong ni Elena. Ngunit huli na. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw habang tuluyang umahon ang nilalang mula sa balon. Tumayo ito sa harap nila. Mas matangkad ito kaysa sa karaniwang tao, at ang katawan nito ay tila hindi normal ang proporsyon. Ang mga galaw nito ay mabagal ngunit mabigat, parang bawat hakbang ay may dalang bigat ng maraming taon. Tapos na ang pagbabantay, sabi nito sa isang boses na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga gwardiya ay napaatras. Ang ilan sa kanila ay halos hindi makahina sa takot. Ngunit si Tomas ay nakatayo pa rin sa lugar niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may pakiramdam siya na parang hinihila siya ng sandaling iyon. Tomas, mahina niyang narinig ang boses ni Elena. Tumingin siya sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng kaba. Siya ang dahilan kung bakit ako kinuha, sabi niya. Dahil ikaw ang susi. Nanlaki ang mata ni Tomas. Halos hindi siya makapaniwala. Ngunit bago pa niya maintindihan ang ibig sabihin nito, ang nilalang mula sa balon ay biglang tumingin sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Tomas ang isang kakaibang sakit sa kanyang dibdib. Parang may gumising na isang bagay sa loob niya. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Unti-unti siyang napaluhod. Tomas, sigaw ni Elena habang lumalapit sa kanya. Ngunit ang nilalang mula sa balon ay nagsimulang lumakad papunta sa kanya. Matagal kitang hinintay, sabi nito. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang tagapagbantay. Sa isang mabilis na galaw na halos hindi nakita ng mga mata, tumalon ito papunta sa nilalang at itinulak ito palayo kay Tomas. Nagkaroon ng malakas na banggaan sa lupa habang ang dalawang nilalang ay naglaban sa gitna ng kabubatan. Ang mga puno sa paligid ay halos manginig sa lakas ng kanilang dalaw. Napaatras ang mga gwardiya habang pinapanood ang labanan na tila hindi nila maintindihan. Samantala, si Tomas ay napahawak sa kanyang dibdib habang ang kakaibang sakit ay patuloy na lumalakas. Elena, hirap niyang sabi. Lumapit ang dalaga at hinawakan ang kanyang balikat. Pakinggan mo ako, sabi niya. May dugo ka ng parehong mundo. Hindi agad na intindihan ni Tomas ang kanyang sinabi. Ngunit pagkatapos ay may mga alaala na biglang pumasok sa kanyang isip. Mga alaala na hindi niya alam kung saan nanggaling. Isang babae na nakatayo sa tabi ng balon maraming taon na ang nakalipas. Isang sanggol na iniiwan sa isang bahay sa baryo. At isang lihim na matagal nang tinatago. Napatingin siya kay Elena. Hindi ako normal, tanong niya. Umiling si Elena. Hindi ka lamang tao, sagot niya. Sa likod nila, ang labanan ng dalawang nilalang ay patuloy na lumalala. Ang tagapagbantay ay tila napapagod na, habang ang nilalang mula sa balon ay unti-unting lumalakas.
Kung hindi mo siya pipigilan, sabi ni Elena, lalabas siya sa mundong ito. Napatingin si Tomas sa nilalang. Sa sandaling iyon, may kakaibang lakas na naramdaman niya sa loob ng kanyang katawan. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Sa kabila ng kanyang takot, tumayo siya at naglakad papunta sa nilalang. Tomas! Huwag, sigaw ni Don Ramon. Ngunit hindi siya tumigil. Habang lumalapit siya, tumingin ang nilalang sa kanya. At sa sandaling iyon, inilagay ni Tomas ang kanyang kamay sa dibdib ng nilalang. Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanilang dalawa. Ang hangin sa kagubatan ay tila sumabog sa lakas ng enerhiya. Ang mga puno ay yumuko sa lakas ng hangin. At pagkatapos ng ilang segundo, biglang tumahimik ang lahat. Ang liwanag ay nawala. Ang nilalang mula sa balon ay wala na. Ang tagapagbantay ay nakatayo pa rin, ngunit tila humihina ang anyo nito. Sa gitna ng kagubatan, si Tomas ay nakaluhod sa lupa, hinal na hinal. Lumapit si Elena sa kanya. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang tumingin si Tomas sa kanya. Tapos na, sagot niya. Ngunit bago pa sila makapagsalita pa, may napansin si Elena sa likod ng balon. May bagong bitak na lumitaw sa lupa sa tabi nito. Isang manipis ngunit mahabang hiwa sa lupa. At mula sa loob ng bitak na iyon, may lumabas na mahina ngunit pamilyar na bulong. Parang maraming boses na sabay-sabay na nagsasalita. Napatingin si Tomas sa bitak. At sa sandaling iyon, may isang nakakatakot na katotohanan ang pumasok sa kanyang isip. Ang nilalang na lumabas sa balon ay maaaring napigilan. Ngunit maaaring hindi iyon ang nag-iisa. At kung ang balon ay isang pintuan lamang, ilan pa kaya ang nakatago sa ilalim ng kagubatang iyon? Matapos ang matinding labanan sa kagubatan, unti-unting humupa ang kakaibang liwanag na nagmumula sa lumang balon. Ang hangin ay bumalik sa normal na malamig ngunit hindi na gaanong mabigat at ang mga puno ay muling nakabalik sa katahimikan. Si Tomas ay nakaluhod sa lupa, hinihinga ng malalim habang ang enerhiya na naramdaman niya sa dibdib ay unti-unting humina. Sa tabi niya, nakatayo si Elena, ang dalagang naging sentro ng lahat ng kakaibang pangyayari sa baryo. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit may bahagyang ngiti, tila nagpapakita ng pagpapahalaga sa ginawa ni Tomas. Habang tinitingnan nila ang bakas ng labanan, lumapit si Don Ramon, ang ama ni Elena, kasama ang ilang gwardiya. May halong pag-aalala at pagkakagulat sa mukha niya. Hindi niya lubos maisip kung ano ang nangyari sa kabubatan, ang tagapagbantay, ang nilalang mula sa balon, at higit sa lahat, ang kakaibang papel ni Tomas sa lahat ng ito. Ligtas na si Elena, bulong ni Don Ramon sa sarili, ngunit ramdam ang pagod at takot sa kanyang tinig. Lumapit siya sa dalaga at niyakap ng mahigpit, halos hindi makapaniwala na buhay pa ito. Ngunit sa mga mata ni Elena, may kakaibang lamig, tila may iniwang lihim na hindi kayang ipaliwanag kahit sa kanyang ama. Si Tomas ay natayo at tumingin sa paligid. Ramdam niya ang bigat ng gabi at ang epekto ng labanan sa kanya, hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Ang pakiramdam ng responsibilidad at ang bagong natuklasang katotohanan tungkol sa sarili niya ay bumabalot sa kanya na para bang hindi na siya pwedeng maging katulad ng dati. Unti-unti, napagtanto niya na ang mundo ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa kanyang inakala. Si Elena ay lumapit sa balon at tiningnan ang loob. Kahit na wala nang humahawak sa gilid nito, ramdam niya ang kakaibang presensya na unti-unting nawawala sa paligid. Ngunit bago siya umalis sa balon, tumigil siya at tumingin kay Tomas. May isa pang bagay, sabi niya, at bahagyang umiti sa paraang hindi alam ni Tomas kung ito ba'y nakapapanatag o nakakatakot. Isa itong pinto at hindi ito ang huli, dagdag ni Elena. Ang tono ng kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat ng babala. Napatingin si Tomas sa kanya, halos hindi makapaniwala. Paano kung may susunod pa, bulong niya sa sarili, ramdam ang kaba na bumabalik sa kanya. Naglakad sila pabalik sa baryo, at habang ginagawa iyon, napansin nila ang mga baka sa lupa na unti-unting naglalaho. Parang ang kagubatan mismo ay nagtatanggal ng ebidensya ng nangyari, at ang paligid ay bumabalik sa normal. Ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may nakamasid pa rin sa kanila. Pagdating sa mansyon, unti-unti ring nakarating ang balita sa buong baryo. Maraming tao ang nagtipon upang malaman kung buhay pa si Elena,
at ang kwento ng gabi ay kumalat ng mabilis. Ngunit sa bawat pagsasalaysay, may bahagi ng pangyayari ang hindi nila maipaliwanag, ang anino, ang mga bulong mula sa balon, at ang kakaibang galaw ng tagapagbantay. Si Tomas ay hindi agad nakapagsalita tungkol sa mga natuklasan niya sa loob ng balon. Alam niyang marami pa ang hindi maintindihan ng iba, at higit sa lahat, alam niyang may naiwan pang misteryo. Ngunit sa kabila ng lahat, may panibagong determinasyon sa kanya. Ramdam niya na hindi siya pwedeng maging katulad ng dati. Ang mga nangyari ay nagbukas ng isang bagong bahagi sa kanyang pagkatao, isang bahagi na handang harapin ang hindi pangkaraniwang at nakakatakot. Sa loob ng mansyon, si Elena ay muling nakaupo sa kanyang kwarto, tinitingnan ang lumang diary na dati niyang sinusulat bago siya dinukot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-isip at may bahagyang kirot sa kanyang ngiti. Alam niya na may bahagi ng katotohanan na hindi kayang ilahad, hindi lamang sa kanyang ama o kay Tomas, kundi pati na rin sa iba. Ang mga lihim na ito ay maaaring bumalik sa kanila sa hinaharap, sa paraan na hindi nila inaasahan. Habang lumilipas ang gabi, si Tomas ay naglalakad sa bakuran ng mansyon, pinagmamasdan ang kagubatan sa dilim. Ang pakiramdam ng presensya ay hindi ganap na nawala, may mga bakas na parang nanatili sa hangin, parang may nagmamasid mula sa gilid ng mga puno. Huminga siya ng malalim, ngunit alam niyang kahit anong gawin niya, ang mga alaala ng gabing iyon ay hindi mawawala. Pagdating ng hating gabi, isang huling kakaibang pangyayari ang naganap. Mula sa gilid ng kagubatan, may isang malamig na hangin na biglang dumaan. Kasabay nito, may narinig silang mahinang bulong, halos hindi marinig ng iba, ngunit malinaw sa pandinig ni Tomas at Elena. Hindi pa tapos, sabi ng boses, mahinang ngunit puno ng babala. Huminto si Elena at tumingin kay Tomas. Narinig mo yan? Tanong niya at ang tono ng boses niya ay may halong kaba at pag-aalala. Sagot niya at ramdam ang bigat ng gabi sa kanyang dibdib. Ano kayang mangyayari ngayon? Ang boses ay nawala sa loob ng ilang segundo, ngunit may kakaibang bakas sa paligid, ang mga dahon ay bahagyang gumalaw, at ang buwan ay nagkislap sa isang paraan na hindi karaniwan. Napatingin sila sa kagubatan, ramdam ang presensya ng isang bagay na hindi pa lubos na ipinakikita. Sa huling eksena, si Tomas at Elena ay nakatayo sa bakuran ng mansyon, tinitingnan ang dilim ng kagubatan. May katahimikan sa paligid, ngunit ang pakiramdam ay hindi ganap na payapa. Ang manonood ay iwan sa pakiramdam na kahit natapos na ang gabi, may naiwan pang misteryo, isang bagay na maaaring bumalik sa oras at paraang hindi inaasahan. Ano sa tingin nyo? Bulong ni Elena sa kamera na parang nagmumula sa pananaw ng manonood. Gusto nyo ba ng sequel? O sapat na ang gabing ito? At sa huling saglit, may isang mahina ngunit malinaw na anino na dumaan sa gilid ng kagubatan, na para bang sumusubaybay pa rin sa kanila, nag-iwan ng kakaibang kilabot sa hangin.